Makasaysayang araw po, it's showtime! Isang Disyembre sa mga buwan sa Pilipinas na marami ang ikinakasal. Sa katunayan, ang aking best friend na si Mayo Baluyot ay ikinasal kay Christine Esteban noong December 13, 2014, 12, 13, 14 sa mga kabundukan ng San Jose, Tarlac. Gayun din ang aking kapatid na si Mark Briones Chua ay ikakasal kay Charmaine Faye Batenga sa December 18, 2016 sa San Lorenzo Ruiz Parish sa Fairlane Subdivision, Tarlac City. Sa dalawang okasyon, ako ang tumayo at tatayong best man. Ngunit, mula pa sa panahon ng mga sinaunang mga kabiasnan, pati na rin sa mga panahon ng mga ninuno natin sa kapuluang ito, maraming tradisyon ang ikinakabit sa pag-iisang dibdib. May ilang mga tradisyon sa kasalan na may malalim na kasaysayan. Sa Pilipinas, ang engagement ay pinopormalisa sa pamamagitan ng pamamanhikan. Nagpapaalam ang pamilya ng lalaki sa pamilya ng babae para sa kamay ng kanilang anak. Namimili rin ng mga principal sponsors, godparents o yung mga ninong at ninang. Hindi natatapos sa pagbibigay ng pera tuwing Pasko ang kanilang tungkulin. Noon nga kasama sila sa gumagastos para sa kasalan. Ang mga ninong at ninang ay tumatayong pangalawang magulang na gagabay sa mag-asawa. 10 taon nang nakalilipas nang magkakilala sina John Michael Vida at Arianet Garcia sa aking klase at noon pa man, itinuring at tinawag na nila akong ninong. Nitong taon natupad ng ganap ang pagiging ninong ko sa dalawa. Ngunit, marami sa mga tradisyon na ginawa sa Pilipinas ngayon ay nagmula sa Europa. Ang pagkakaroon ng bridesmaids o ang mga abay na babae na noong unang panahon ay parehas ang damit nila sa ikinakasal ay upang lituhin ng mga masasamang espiritu o ang mga nagtatangkang kidnapin ang babae, lalo na sa panahon ng mga sinaunang pamayanan. Ito rin ang dahilan kung bakit dapat nakabelo ang babae upang hindi ito matingnan ng mangkukulam sa mata at nang hindi masumpa. Noon, ang best man naman ay nagsisilbing bodyguard para sa lalaki upang siguruhin na hindi makidnap ang babae at upang mamagitan kung sakaling manggulo ang pamilya ng babae at tutulan ang kasal. Mayroon ding palitan ng singsing na isinusuot sa mga daliri na dahil sa paniniwalang Grego at Romano na may ugat mula dito na direktang nakakonekta sa puso. Ang bulaklak na hawak ng babae ay dating mga bawang, mga rekado at mga butil upang palayasin ang mga masasamang espiritu. Sinasabi ring nagsimula ito noong panahon ng Black Death sa Europa kung saan ang mga bawang ay hawak ng ikakasal upang makaiwas sa kumakalat na epidemya. Pagdating ng panahon, ang bulaklak, tulad ng cake at ng pagtatapon ng mga butil ng bigas ng mga Romano ay naging simbolo ng fertility para sa mag-asawa. Ang pagtatapon naman ng garter ay sinasabing may uugat sa sinaunang panonood ng unang pagtatalik ng mag-asawa sa mga kanluranin. Ang garter ay pinupunit sa kasuotan ng babae upang mapatunayan ang pagiging ganap ng pagkakasal. Anumang tradisyon ang gawin sa pinakamasayang araw na ito sa buhay ng mag-asawa, huwag sanang kalimutan ang punot dulo ng lahat ng ito, pag-ibig. Naway pagmula ng lakas nila ang pag-alala sa araw na ito. Ako po si Xiao Chua para sa PTV News. And that was Showtime.